Dalawang sunod na araw ng nag-red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin, numipis ang reserbang kuryente sa bansa. Kaya bang maiwasan yan, lalo na ngayong tag-init? Makausap po natin si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Salamat. Magkakaroon ba ulit ng alert sa reserbang kuryente ngayong araw? Opo, patuloy po yung ating yellow and red alert ngayong araw na to sa Luzon at sa Visayas grid po natin. Napag-alaman na ba kung ano nangyari? Di ba may regular maintenance naman yung mga plantang yan? Tama po kayo. Naayon po doon sa ating inaprubahan na grid operating and maintenance program, dapat po nakapagsagawa sila ng kanilang mga maintenance activities. Opo. Pero yung nangyari po dito sa ating Pagbilao Power Plant, yung dalawang unit po niya ay nagkaroon ng boiler tube leak. At inaasahan po nating magawa yon at makabalik na sila sa serbisyo sa April 20 po. Yung mga ganyan po bang mga nakikitang problema, hindi ho naaagapan, ASEC? Well, depende po yan kung gaano kalaki or gaano kaseryoso yung naging sira ng planta. Okay. Lalong-lalo na ngayong tag-init na mataas ang demand natin. Oho. Pag sinabing red at yellow alert, automatic ba magkaka-brown out? Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan, kapag tayo nasa yellow alert, kung meron pong isa pang planta na malaki na mag-outage, Opo. magkakaroon po ng posibilidad na rotational brownout. Rotational. Pero pag nakarating na po tayo ng red alert, kailangan na po tayo mag-implement ng mitigating measures dahil malaki po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga rotational brownout. Okay. Ilan ho bang planta sa kabuuan ang sabihin na natin pumalpak? At anong pangako ng NGCP? Kailan po yan babalik sa normal, ASEC? Ang mga kasalukuyan pong naka-outage sa planta ay may iba't ibang dahilan. Yung pong ating mga hydro facilities, kaya po sila na mababa ang generation ay dahil na rin po sa kulang ang ating mga tubig sa ating mga dam. Okay. Yun naman pong iba ay nagkaroon po ng karagdagang pangangailangan para po maituloy nila yung kanilang maintenance activities. Nag-extend po sila ng kanilang maintenance period. Opo. At bukod pa po rito, ito po yung mga planta naman na nagkaroon nga po ng emergency shutdown. Opo. Dahil po may nasira sa planta. Opo. Mga ilan po ito? Nakikita po natin na mag-umpisa ng April 20, makakabalik na po, mag-umpisa na po makabalik yung ating mga planta sa service, sa operation. Kung kaya't mawawala na po yung ating mga alert levels at yan po ang inaasahan natin over the weekend. Over the weekend po. Okay. Pinuna po ni Senador Sherwin Gatchalian na ilang beses na raw kayong nasabihan kaugnay sa pagpatupad ng contingency plan sakaling, ayan nga, may pumalyang power plant. So, ano po nagawa daw ng DOE sa contingency plan na yan, ASEC? Tama po, na-implement naman natin yung mga contingency measures. Kagaya po nung Martes, kahit po tayo ay mayroong red alert, dahil na-activate po natin yung tinatawag nating interruptible load program. Opo. Nakatulong po ito na umabot ng 300 megawatts na na-deload sa system natin. Opo. Kung kaya napigilan po natin yung rotational brownout. Wala pong nangyaring brownout buhat po ng Martes, kahapon, at inaasahan po natin ngayon ay wala pa rin rotational brownout. Opo. ASEC, paano tayo mananawagan na magtipid sa kuryente yung ating kababayan? Sa tindi po ng init, kailangang bukas ang aircon o ventilador. Ay, maganda po yung inyong nasabi, no? Actually, hindi naman po natin sinasabi na huwag gumamit ang aircon. Huwag lang nating sobrahan yung paggamit. Halimbawa po, naging ugali po natin na pag nagbukas tayo ng aircon, nakatodo, naka 18 degrees o 20 degrees. Ang mukhahi po ng Department of Energy, komportable na po sa atin kung ang settings natin ay 25 degrees. 25. At malaki pong kababaan sa konsumo ng kuryente kung ito po ay mas mataas sa setting kaysa nasa kagawian natin. Oo, sa bagay yung iba hanggang 18 pero nagtatalukbong ng kumot.
Okay. Tama po kayo. Okay. Ay, maraming salamat po, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Ingat po. Maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.